Gusto ko pong pumunta sa Manawag kasi napanaginipan ko nga po si Jovelyn na nakatalikod tas bigla siyang lumingon. Nasa Manawag po kami noon. Kaso nga lang may bagyo. Alam niyo po ba mga bossing ko na bukas ay 1 year and 11 months na po ni Jovelyn. October 28 po mga bossing. Ito, ma-share ko lamang po sa inyo. Alam niyo po ba, si Jovelyn, excuse me po, makatay lalamunan ko. Ayan, dahil meron akong dry cup. At usong-uso daw po ito ngayon. Kaya, huwag kayong makikiuso. Ngayon pa mga boss, eto po. Ma-share ko lang. Nang si Jovelyn po ay maliit pa. Kasi 9 years ang pagitan ni Jovelyn at ni Justin. Mangyari po, minanghula sa amin na dagdagan ko daw po yung anak ko. Pero may isa pa akong anak ng parang magkapanunod po sila. Parang bibi pa si Jovelyn, tapos nabuntis po agad ako. Yun, pero yun po, nawala po yun. Sa tiyan ko pa lamang. Kaya, pinangalanan ko po yun JC. Jovelyn at saka JC. Tapos, minanghula po sa akin na ano daw, dagdagan ko daw po si Jovelyn. Maswerte daw po kami kapag po nadagdagan ko yung isang anak ko. Ngayon, ay di malayo po yung diferensya, 9 years. Tapos, may nanghula sa amin, taga Cavite, ang galing po niya. Pero wala na po siya ngayon. Sabi nga po, magkakanak ako ng lalaki. At yung lalaking yon ay pagtungtong ng 7 years old ay sa kami aasenso. Ayun, nangyari po talaga po siya. Una, sabi ko, bakit gano'n? Sabi, pag daw nagdagdag ako ng isa pa, ni makain nga po'y wala. Nagdagdag ako ng isa pa, aasenso daw kami. Tapos, nainip ako noon. Tapos, nung tumutong nga po ang 7, ayun, may dumating na magandang oportunidad na nga po na hindi ko inaasahan. Tapos nagsusunod din yung mga pagtama-tama ko noon. Kasi palataya ako noon. Sa mga ano lang, may mga malilit lang dyan sa mga tinda-tindahan, ganun. Tapos, ayun na nga po. Naisip ko, kung si Justin ay hindi dumating sa amin, wala na akong anak kung hindi nasundan. Kasi si Jovelyn, nakakalungkot nga po magba-birthday po si Justin ng October 27. At si Jovelyn naman ay nawala ng October 28. Kaya parang magpapanunod po sila. Napakasakit. Alam niyo po ba, nung nag-birthday po si Justin, sa ospital po kami, nag-request si Justin ng laruan. Tapos pagbalik ko sa ospital, ng madaling araw, diniclear na nga po na wala na si Jovelyn. Napakasakit. Sobrang sakit. Mga bigla ang pangyayari na talaga ko hindi mo ipigilin. Para bang may bumabara sa dibdib na ang sakit, lalo na kapag pag bigla mo siyang naaalala. Walang move on na salita dahil lalot parang ako po, parang sa akin, nabuhay ako sa sarili ko ng parang sa mga anak ko. Ayun, parang tatrabaho ko, lagi ko iniisip mga anak ko. Sa sarili ko, wala po. Kaya napakasakit na nangyari nga po sa akin. Kaya, ayun, napanaginipan ko si Jovelyn. Nakatalikod siya, tapos bigla siyang umarap. Nasa Manawag po siya. Kaya parang gusto ko ulit bumalik po doon. Tapos isasama ko ulit si Jovelyn. Hindi naman po kasi pwedeng ilipat muna. Nakakuha na po ako sa Heavens Park ng kung saan lalagakan si Jovelyn. Kaso, hindi pa siya pwedeng ilagak kung hindi pa ako fully paid. Kaya, kumbaga ngayon, naghulog-hulog pa po muna ako. Kaya, yun, pwede ko pa isama si Jovelyn. At saka nabeblesan ko rin po siya doon. Yan. Ayan. Alam niyo po ba yung likod ko ngayon? Parang lumalamig. Pag matulan mong aircon dito, napakainit. Totoo lang. Yan na, papawisan na. Pero yung likod ko, baka nandito si Jovelyn.
Ayan, yung pamangkin ko hindi nagpupunta dito gawa ng nagkaroon nga ako ng tinarangkaso ako gawa ng ano, may ubo nga po ako. Ay ayoko baka mahawahan ko pa. Yung pamangkin ko, ako nararamdaman ko lang or biglaan tingin. Pero yung nakakausap ko yun ng pamangkin ko, nakikita niya lagi. Baka, hindi niya tinatawag, pero nakikita niya, nakatayo si ate doon, nandiyan si ate, mga ganun. Kaya parang gusto ko yung batang yun, na lagi na andito. Kaso nga lang, syempre, nag-aaral po siya. Ayan, ito si Jovelyn. Yan. Kaya kapag nakabayad na ako doon, ay isasama ko yung isang malaking yon. Pero ito dito to. Kasi iba yung dama ko dito, kinikilabutan yung ulo ko. Ayan, baka hinahawakan ako ni Joelyn. And yung ito, dito na to kasi parang feeling ko kapag niyayakap ko siya kasi dati-dati nagkakabungguan kami. Sabi ko, oh, feeling mo anak, wala naman yan. Binibiro ko kasi nga po, mami, nagaganunan kami kasi pag naghahag po kami. Sabi ko, wala yan anak. Sabi ko, pom lang yan. Pom lang yan. Ayun, yun. May nakapagsabi rin ng mga boss ko na nakikita niya dyan si Jovelyn nakatayo. Tapos pag hinahag ko daw hindi ko lang nakikita si Jovelyn. Ayan, naniwala ako sa mga ganun. Kasi lumaki nga po kami sa mga albularyo. At saka, yung mga hindi naniniwala, hindi niyo pa kasi nararanasan. Yung mga naranasan ng mga pumanaw na. Meron nga akong kumare na mister naman niya na hanggang ngayon hindi siya makamove on. Sabi ko, kumare, wala namang move on eh. Yung pansamantala na misa na lilibang ka, natawa ka, pero maya-maya maaalala mo na naman siya, malulungkot ka na naman. At saka wag mong pilitin dahil misa mo yung nakasama sa buhay eh. Mahal mo yun sa buhay. Yung ibang tao, madaling sabihin sa kanila na mag-move on na, parang tanga, tagal-tagal na. Pero yung tao na nakasama mo, mula nang maliit siya, nag-alaga ka sa kanya, sobrang mahal mo siya. Tapos, tingnan niyo po yung anak ko, bata pa lang, prinsesa na po yan. Yun nga po, may nakapagsabi sa akin, ba't daw wala silang ganito nung pumasok sila dito, klase ni Jovelyn. Ba't daw, tito, ba't wala akong malang mga ganyang picture? Bata pa lang po kasi ang kinikikay ko na. Kung ano ng mga pinag-aayos ko po dyan, mga bossing. Yan, kaya lumaki yan, kikay. Tignan niyo po yan. Late pa po niya dyan. Pero yung buhok po niya, yan, pinupuyuran ko. Tapos kung ano ng mga pinagsususot ko sa kanya. Yan, kaya lumaki siya, ganyan, may pagkakikay. Kasi nga po, syempre, base rin sa kung ano yung pinalaki ng magulang. Kinikikay mo yan, kaya ganyan niya, bata pa lang. Totoo po yun. Kaya yan, kikay na kikay po siya. Pero mabait na bata po yan. Sobra lang magmahal sa jowa. Yun ang pinakaano. Kaya, nasabihan ko yung aking anak, yung buso ko, wag sobra. Kasi once na sobra, gagawin niya yung asal. Ito, payo ko lang ha. Dahil, syempre, naranasan ko na yan. Kapag kahit babae, kahit lalaki, pag yan ay parang umikot na yung mundo mo sa kanya, ano po, parang ginagawa yung asal. Kasi ganun nangyari sa akin eh. Ultimo sapatos, sinuhubadan ko, tapos pinaghahain, ganun. Kasi nga siya yung tatrabaho noon. Tapos yun, dumaan din kami sa mga pagsubok. Noong parang namanhid na ako, talaga sa anak lang talaga ako tumutok. Tapos unti-unti rin na bago, naging okay din po ang lahat. Parang yun, kasi parang sa isipan ko, gusto ko talaga na hindi kami broken family. Kaya parang gumagawa ako ng paraan para hindi kami mabroken kagaya nito. Yung kaya hindi ko talaga matanggap. Kasi kagaya nun, para wala lang away, hindi na nakikibo, yung mga ganon. Kasi nga po, broken kami. Ayoko na mangyari sa akin po yun. Kaya, pinapayo ako sa anak ko na huwag sobra-sobra. Kasi pag sobra-sobra, yung taong minamahal mo na sobra, umaabuso. Kaya kailangan, balance lamang. Yun lang na ko po. Ayan, gusto kong biyak. Kaso nga, lalo kong dadalahipin. Tinipigil ko lamang. Parang nagpipigil na lagi ng emosyon. Yan, ganyan kong kamahal ang aking mga anak. Talagang gagawin ko ang lahat para sa aking po mga anak. At alam ni Jovelyn po yun. Alam niya po yun. Ayan. Yan ang aking prinsesitay. Hanggang larawan na lang. Pero yung iba, papagawa ko ng bagong picture. Or ito na, dadalhin ko kasi madami naman. Doon, kapag bayad na ako. Kasi hulugan po siya. Bawal siyang ipaayos hanggat hindi pa napupuli paid mga bossing. Ayun, naikwento ko lang. Gusto ko talagang pumunta ang Manawag, anak. Kaso nga lang,
ay may bagyo.